gabi 400 lang, mas konti nanonood sa atin sa gabi. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Thank you very much muna kay Randy Canubas na nagbigay ng paunang pabilyar sa atin. $20 na pangkape. Yan, thank you very much sa iyo Randy Canubas. Sana dumami pa ang katulad nyo. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sumagot po si Pangulong Marcos tungkol po dito sa mga nananawagan na buwagin na raw yung NTF-ELCAC dahil raw po sa red tagging, no? At kagyat naman po sumagot si PBBM na itutuloy niya dahil maganda po ang resulta ng NTF-ELCAC. Mamaya tayo magbibigay ng mga opinion dyan. Pag-uusapan din po natin, no, nadagdagan na po ang isasalang. Matapos po na sunod-sunod yung mga kaibigan, yung mga supporter, broadcast, yung SMNI, sinalang po nila. Tapos si Kibuloy, sinalang nila. Ngayon naman po, ito na naman po ang susunod na pag-uusapan sa Kongreso. Dalawa po ang nakasalang na may kinalaman kay Duterte. Una po ay yung nauna na nilang pinahayag yung secret deal o gentleman's agreement with China. Pero hindi po nila sinabi na iimbestigahan nila yung kasalukuyan na pamahalaan. Yung nagdaan. At isa pa po yung bagong-bago po to. Yung EJK o War on Drugs. Grabe, no? Ano kaya purpose? Malamang ang purpose niyan ay para makasuhan si PRRD para matanggal sa pwesto. Ano? Wala na siya sa pwesto? Bakit iniimbestigahan pa? Wala na pala sa pwesto. Sampahan na ng kaso. Mamaya po natin sasagutin yan. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Una po, unahin na natin to no? Sa isang ambush interview. Sinabi po ni Pangulong Marcos na bakit tatanggalin, no? Nagre-react po siya doon sa mga nagtatanong. Alam po, halatang-halata po yung mga reporter, no? Yung mga reporter po ng mainstream media, halatang-halata talaga yung killing nila, no? Ang killing po nila talagang yung mga makakaliwa, eh. Ang tanong po, bubuwagin na ba yung NTF-ELCAC? Mabuti naman po, no? Mahal na Pangulo. Okay, tumatawa pag sinasabi natin mahal na Pangulo. Mabuti naman po, Mr. President, na umaamin po kayo, no? Na ang ganda po na nagawa ng NTF-ELCAC. Kaya po ang minana ninyo halos tatapusin nyo na lang, di po ba? Ang minana po ninyo kay Pangulong Duterte na problema sa insurgency, patapos na. Itutuloy nyo na lang, no? Kaya kagyat po sinagot yan ni Pangulong Marcos na hindi. Bakit mo ipapatigil yung magandang proyekto? Correct. Hindi po ba? Tama po yun. Bakit nyo ipapatigil yung magagandang proyekto? Doon po kami nagtataka, Mr. President. Alam nyo po, wala pa po ang nakakadalawang taon pa po, pero wala pa tayong matatawag na maipagmamalaki tong kasalukuyang pamahalaan na kanya, no, yung inintroduce niya. Lahat po ng pwedeng maipagmalaki in the future, ayan po yung mga tinuloy na proyekto. Alam nyo kasi, may dahilan po kung bakit popular si Pangulong Duterte nung siya ay matapos ng panunungkulan. May dahilan din kung bakit nakakuha, no,
si Pangulong Marcos at si Sara Duterte ng pinakamatataas na boto. Di po ba? Ang dahilan po niyan, dahil very popular si Pangulong Duterte, nasaksihan ng mga tao, nasaksihan ng mga tao na kung gaano siya ka-epektibo mamuno. Tingnan po ninyo, walang amount ng paninira ngayon ang makakabura sa maganda niyang pamumuno. Kayo na mismo, magkalye survey kayo. Tanungin ninyo ako, lahat na nakakausap kong taxi driver o pangkaraniwan tao, talagang hanga sila kumpara rito sa kasalukuyang Pangulo. Kaya nga very popular si Duterte. Marami pong naggagalit-galit. Talaga namang galit na yung mga yan noon pa eh. Huwag niyo sabihin kabati niya yung mga tumututol sa war on drugs. Mga dati ng kalaban ni Pangulong Duterte. Pero marami po natuwa sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ngayon po tayo namumblema, di ba? Kasi nga hindi tinuloy. Alam niyo po, eto lahat ng halos nagawa ni Pangulong Duterte approve sa mga tao. Kaya po siya very popular. Ngayon, tandang-tanda po namin dahil very popular ang Pangulo. Kaya inawitan ninyo, nanligaw kayo, Mr. President. Huwag niyo pong i-deny ito. Kayo po ng kapatid mong si Senator Amy ang nagpupunta sa Davao para po ligawan, gawing Vice President si Sara Duterte. Nung napapayag nyo po, alam ko ang unity nyo kasi lahat po ng mga sinasabi ninyo, kahit po sa ang interview, itutuloy namin ang magagandang proyekto ni Duterte. Yan po ang panimula nyo lagi. Sana tinuloy nyo, wala sana tayong problema. Tignan nyo, NTF-ELCAC, tinuloy nyo. Okay, pati ang high moral ng mga sundalo, muntik na pong magtampo sa inyo yung mga sundalo. Dahil ang ganda-ganda ng proyekto, mukhang gustong patanggalan ng pondo, di ba? Binawasan yung pondo niyang NTF-ELCAC na yan. Panay po proyekto. Halimbawa po, balang araw, pag natapos yung subway na yan, may pagmamalaki po na proyekto ni Pangulong Marcos yan. Pero tinuloy niya lang po yan. Yun po yun eh. Alam na po natin yan. Ngayon, eto po nagpupumilit na nagtanong kasi meron pong yung Supreme Court na sinabi na dinefine niya na yung red tagging. Ano po kinalaman ng NTF-ELCAC sa red tagging na sinasabi ng Supreme Court? Actually, maganda po yung ginawa ng mga naunang spokesperson ng NTF-ELCAC. Yung sinasabi niyong red tagging noon, no? Ang ganda po na epekto yan for the first time. Tinukoy po ng mga taga NTF-ELCAC, hindi po sila natakot na tinukoy itong mga makakaliwang grupo na to na may ugnayan dyan sa mga rebelde. Di po ba? Hindi na ako magsabi, baka ako ma-red tagging. Kinukwento ko lang yung naganap. Hindi po tayo magsasabi ng mga grupo. Alam nyo na yan. For the first time po yan. Kaya po, believe ka sa mga nauna dyan sa NTF-ELCAC nung panahon ni Pangulong Duterte. Ganun po sila katatapang. Di po sila natatakot. Okay. Tinuloy po ninyo yung NTF-ELCAC, tagumpay. May mga hindi po kayo tinuloy. Doon po tayo namumblema. Nung kayo'y nangangampanya, mahal na Pangulo, ano sabi nyo? Sa China, itutuloy nyo yung magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China. Ano nangyari ngayon? Dahil hindi natuloy, may problema tayo. Di po ba? Mahal na Pangulo. May problema tayo sa China ngayon. May problema tayo sa West Philippine Sea.
Kasi nga pilit niyong iniiba, eh. Pilit niyong pilit ninyong yung friends to all, enemies to none, eh, hindi na namin naririnig sa inyo ngayon. Dati bukang bibig natin lahat yan, friends to all, enemies to none. Napapansin niyo po ba? Lahat po ng mga hindi itinuloy, doon po tayo nagkakaroon ng problema. Kasi nga po, yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, tried and tested ng kanyang panunungkulan. Epektibo na nga, eh. May kaugnayan po yun, no? Yung pagbaha dito ng mga proyekto ng build. May kaugnayan po yan sa pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte, hindi lang sa US at sa mga kaalyado, kundi sa lahat ng pwedeng maging kaibigan. Friends to all, enemies to none. Yun po yun. Kaya po dumagsa po yung mga foreign capital dito. Kaya nagkaroon ng mga build. Hindi po yan aksidente. Hindi po yan sinabi lang. Meron akong proyektong build. Magtayo kayo rito. Wala, hindi po ganun yan. No? Yung pakikipagkaibigan natin sa Russia, sa China, sa India, sa Vietnam at sa iba pang bansa. Yung pagtahimik diyan sa West Philippine Sea. Yun po ang dahilan, nakita ng mga tao. Tapos yung war on drugs, yung gaano katapang si Duterte, sabi ng mga foreign capitalists, okay itong Pangulo na to. Itong Pangulo na to, mayroong paninindigan, leader na leader. Mag-invest tayo dyan. Yan yun, eh. Hindi po yan kusang dumating. Tutuloy naman yung build, di ba? Ano po ang mga unang ginawa nila sa build o binago muna nila pangalan, Build Better More. Sabi ni Bautista, kasi nga gusto nilang palabasin na anti-China, eh. Tayo, eh. Ayaw natin sa China, eh. Kaya ang desisyon kagad, in-announce, i-withdraw na namin yung proyekto na popondohan ng China. Kasi, ito ayon kay Bautista, tandang-tanda ko yan, eh. Kasi mataas daw yung tubo. Mas mura daw sa Japan. Mas mura nga sa Japan. Ang tanong, inaalok ba tayo ng Japan na gagawin nila yan? Ang tanong, kaya ba ng ekonomiya ng Japan? Kaya, may pondo ba yung Japan para dyan sa Mindanao Railways? O ngayon, goodbye na po. Kaya kayong mga taga Mindanao, malabo na po yan sa panahon ngayon. Diyan po nagkapalpak-palpak yung mga hindi nyo tinuloy. Sa mga tinuloy nyo, walang problema. Nauumay ka na ba, Jonathan? Labas na. Nauumay ka na pala, eh. Ba't nagtsatsaga ka rito? Labas na agad. Lahat na nauumay. Bilib ako sa inyo, ang tsaga-tsaga nyo makinig, nauumay na pala kayo sa akin. Okay. Punta po tayo rito kay Pangulong Duterte. Ito po, no? Alam nyo, ang trabaho po ng pamahalaan ngayon, kasama po ng mga senador, kasama po ng mga congressman, lahat ng mga tao mula governor, mayor, no? Lutasin ng mga problema ng Pilipinas. Lutasin po ang mga problema ng Pilipinas. Meron pong ang dami pong sinalang ng Kongreso. Una, sinalang nila yung tanggalan ng confidential fund. Pinasama yung confidential fund. Ano po nilutas ng pagtatanggal nyo ng confidential fund kay Sara Duterte?
Ano ang resulta ng pagtatanggal ninyo ng confidential fund at pagpapasama sa confidential fund para pasamain si Sara Duterte? May nalutas bang problema yon? Wala. Walang nalutas na problema yun. Nagdagdag kayo ng problema. Ginalit nyo yung mga Duterte. Ano ang nilutas ng tchatcha nyo? Ng kampanya nyo sa tchatcha? Ng People's Initiative? Ano ang naging resulta ng gusto nyong palitan yung konstitusyon? Nakabawas ba yan sa presyo ng bigas? Hindi. Yang tchatcha na yan at yung pagpapalabas nyo kay Sara Duterte, gusto nyong palabasin na magnanakaw, diyan nagsimula yung maisog na hanggang ngayon ay problema nyo. Hanggang ngayon, hinaharang nyo. Hanggang ngayon, ayaw ninyong mag-rally ng yan po yan eh. So, yung ginagawa ninyo sa lalo na kayo sa House of Representatives, hindi po kayo nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Meron na ba kayong sagot sa kalutasan na ba kayo? Sa presyo ng bigas? May kalutasan na ba kayong iniisip? Diyan sa West Philippine Sea? Ilang beses na tayong tinitira dyan. Narinig nyo po ba yung mga supply ship natin noong panahon ni Duterte na tinitira ng China? Hindi. Diskarte ang tawag doon. Yan ang diplomacy in action. No? Hindi kinakailangan magmatapang sa salitaan. Pero binobomba ng water cannon, walang magawa. Mas gusto namin yung tahimik na mukhang nakikipagkaibigan lang. Pero yun po ang diplomasya. Okay. Pinukusan nyo, tchatcha, pinukusan nyo, People's Initiative, pinukusan nyo, pagbibigay ng ayuda. Nakatulong ba yan lahat sa pagpapababa ng presyo? Imaginein po ninyo, how ironic. Napakataas ng pondong binigay ninyo sa ayuda. 500 billion. Halos doble nung 2 taon na ayuda natin sa panahon ng COVID. Grabe, no? Hindi nyo ma-imagine. 1 taon lang na ayuda dito sa pamahalaan na to. Pero very ironic. Kasi kung kailan lumaki yung ayuda, budget sa ayuda, doon dumami yung nagugutom sa Pilipinas. So hindi yan ang sagot. Lahat ng mga ginagawa ninyo, sinundan pa yan ng investigasyon sa SMNI, pagpapasara ng SMNI, investigasyon kay Kibuloy, pagpapasara kay Kibuloy. SMNI. O ano nangyari sa may SMNI pa rin. Mas lalo po yung SMNI na pinanunood ng mga tao. Pero ano pong nilutas nung panggigipit nyo sa SMNI? May nilutas bang problema yan? Natigil po ba yung pambobomba sa atin ng China? Bumaba ba presyo ng bilihin? Dumami ba ang may trabaho? Nawala ba kagutuman dahil sa ginawa nyo sa SMNI? Nagpondo tayo ng mga mula sa pera ng pamahalaan. Gumawa tayo ng korporasyon na tinawag nating Maharlika, kung ano man yan, Maharlika Fund. Nakatulong na po ba yung Maharlika Fund? So far, no? Hindi po tumutugon sa tunay na problema yung mga pinaggagawa ninyo. Tapos isasalang nyo si Pangulong Duterte. Yung war on drugs. Ano po ang purpose? Bakit kayo nagwa-war on drugs? Bakit nyo imbestigahan yung war on drugs?
Gusto niyong ilantad yung mga kasalanan ni Pangulong Duterte para matanggal siya sa puwesto. Badong wala na sa puwesto si Duterte. Wala na ba? Para saan yung investigasyon niyo sa war on drugs? Para makasuhan? May kaso na sa ICC. Bakit hindi niyo na lang kasuhan? Hindi po nila kakasuhan. Kasi pag sinalang nila, eto real talk po tayo. Pagsabay na natin, pati yung sa West Philippine Sea, di ba? Ang West Philippine Sea, mayroong deal daw si Pangulong Duterte. Iimbestigahan nila. Sabay. Senado tsaka tong House of Representatives. Iimbestigahan nila. Alam niyo po kung bakit nila iimbestigahan yan? Dami kasi natin problema. No? Yung secret deal na yan, pag napatunayan nila may secret deal, mawawala po mga problema natin. Alam niyo po ba yun? Ganyan po sila katatalino. Maraming salamat sa pamumuno ng ni Amy Marcos sa pag-iimbestiga rito sa Gentleman's Agreement sa Senado. Pinamumunuan po ng isang Marcos. Maraming salamat sa pangkalahatang pinuno ng House of Representatives si Martin Romualdez. Iimbestigahan po ng dalawa yung war on drugs ni Pangulong Duterte tsaka yung Gentleman's Agreement. Hindi nyo lang naiisip kung gaano sila katatalino. Yang mga Marcos at mga Romualdez. Mamumuno sila sa mga investigasyon. Kasi kalutasan yan sa kagutuman, kalutasan yan sa pagbobomba sa atin ng mga China. Yan po ang lulutas sa lahat. Didiin nila si Duterte. Paano nangyari yun, Badong? Puta, ispilengin mo nga, Badong. Kami talaga naguguluhan na eh. Hindi ba matagal na lang pinalalabas ng mga tambaluslos ng mga loyalista at lahat ng kanilang mga vlogger na napakatatalino? Hindi ba matagal na nilang pinalalabas na ang pangunahing suliranin ng bansa ay si Duterte? At ang anak nitong si Sara Duterte? Kaya nga nila iimbestigahan. Pag napatunayan nila na si Duterte talaga may kasalanan ng lahat, malulutas ang problema natin. Kayo naman talaga, mahihina kayong mga Duterte supporter. Mahihina talaga kayong mga Duterte supporter. Ginagawa nila yan lahat para sa bayan. Hindi nyo ba naintindihan? Nagtayo ng swimming pool sa Chocolate Hills, kasalanan ni Duterte yan. Yung pambobomba ng China sa atin, kasalanan ni Duterte yan. Yung traffic, nalutas ba ni Duterte? Hindi. Kasalanan ni Duterte yan. Umalis ba si Duterte? Nawala na yung droga? Meron pa rin, di ba? Kasalanan ni Duterte yan. Namana lang lahat to. Kung si Duterte ang ugat ng kasalanan ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas, imbestigahan natin si Duterte. Pag naimbestigahan si Duterte, lutas lahat ng problema. Palakpakan natin ang mga congressman. Palakpakan natin ang mga senador. Badong, bakit galaiting-galaiti ka? Si Bato nga iniimbestigahan. Alam niyo kung bakit? Ngayon lang po, merong nag-aakusa sa presidente na gumagamit ng illegal na droga. Natural na imbestigahan. Kasalukuyang presidente. Badong, presidente rin yung pumapatay ng tao. O di tanggalin natin si Duterte sa pagiging presidente. Hindi na nga siya presidente, Badong. Ayun na nga eh. Hindi ba yun na nga yung point ko eh. Hindi na presidente. Sampahan nyo ng kaso. Bakit iimbestigahan? Namamali kayo mga boss. Wala na kayong ipapatigil na gawain dahil hindi na siya presidente. Umiiral pa ba yung yung war on drugs ni Pangulong Duterte, sinusunod pa ba? Alam nyo, baliktad eh. Ayan, no? Bakit hindi sinasabi ni Pangulong Marcos na
Ah, bakit hindi sang-ayon si Pangulong Marcos na tanggalin si Sara Duterte? Eh, siya na lang nga nagbibigay ng ano, sa administrasyong 'to, hindi ba? Kung utak ka ni Abby 'yan, tatanggalin mo 'yan. Eh, kaya nga si Abby gano'n na lang. Kung sino umupo, kinakailangan niya magsipsip dahil wala siyang kakayahan beyond, eh. Maganda siguro boses niya. Bakit po hindi po puwedeng tanggalin si Sara Duterte? Best performing, pinakamataas ang trust rating. Ang DepEd ang may pinakamagandang performance ayon sa mga tao. Tapos tatanggalin? Eh, yung panawagan ni Abby, kaya nga si Abby, alam niyo, napaka-illogical nung mga nananawagan sila mag-resign si Sara Duterte. Yan na nga ang best performing. Di wala nang best performing sa inyo. Dapat nga ina-awardan. Ang daming award ng si Martin Sangkatutak Award, eh. Tanong niyo kung sino nagbigay. House of Representative. Di ba siya pinuno nun? O kaya nga. Kaya wag po kayong magtaka. Bakit kayo nagtataka kung iimbestigahan si Duterte? Eh siya nga yung problema ng Pilipinas. Pag na-eliminate si Duterte, napakulong, wala na tayong problema. Kaya nga sila nananawagan na pumasok yung ICC, di ba? Hindi nyo ba naintindihan pa rin? Kayong mga Duterte talaga, mga mahihina utak nyo. Kayong mga supporter ng Duterte, mahihina utak nyo. Si Duterte ang problema ng Pilipinas. Ayon sa kanila. Ayon sa mga congressman, sa mga tao sa gobyerno, sa mga tambaluslos, at sa mga tambilawan vloggers, tambaluslos, mga dilawan, lahat. Si Duterte lang ang nakikita nilang problema, eh. Ano kaya, magpahinga kaya si Pangulong Duterte? Malulutas ba problema ng Pilipinas? Malamang. Halimbawa, ganito, no? Ganito po kasi mangyayari, halimbawa. Napagbigyan sila. Halimbawa, hindi tayo gumalaw. Pinapasok yung ICC, wala tayong gagawin. Halimbawa, tanga yung mga yan, eh. Wala pa nga ginagawa kay Duterte, nagmamaisog rally na kami. Sa tingin nyo ba, pagdadakipin si Duterte, wala kaming gagawin? Mga bugok talaga itong mga to. Hindi nyo ba naiisip yun? Ha? Hindi nyo ba naisip? Nagchat-chatcha pa lang kayo, nagpi-PI pa lang kayo, nagmamaisog rally na kami. Lahat ng gusto nila ipahuli sa ICC. Badong, hindi mo ba naiisip, Badong? Minsan naiisip ko, eh. Pagka ba nahuli nyo si Duterte, nahuli ng ICC si Duterte, sasabihin ng mga nagtitinda ng bigas, ay nahuli na yung problema namin, si Duterte. Yan ang problema sa Pilipinas, eh. Magbababa na kami ng presyo, 20 pesos na po bigas. Ha, talaga? Bakit? Nahuli na si Duterte. Pagka ba nag-resign si Sara Duterte, ay, resign na po si Sara Duterte. Kasi no comment lagi sa West Philippines yan. Hindi na po tayo bobombahin ng China. Bakit? Nag-resign na si Sara Duterte. Yan ang problema natin sa West Philippines, hindi siya nagko-comment. Pag nag-resign na siya, wala na tayong problema sa West Philippines. Alam niyo yun? Ang gusto nilang gawin sa atin, yung mga tunay nating problema, hiluhin tayo sa paliwanag. Bakit po mataas ang presyo ng bigas?
Marami kasing destabilizer dito sa atin. Nananawagan ng kung ano. Nagbibintang sa Pangulo ng kung ano. Unahin natin yan. Mga destabilizer na yan. Kaya epektibo si Pangulong Duterte pag sinisiraan niya yung mga kalaban niya, di ba? Ang dami ng binanata ni Duterte. Bumagsak talaga. Sinabi niya, perinoyekto niya. Binabanatan mo ko hindi. Gordon, binabanatan mo ko Ikakampanya kita na wag iboto. Hindi binoto. Hindi nanalo si Gordon. Di ba? Yung mga kinakampanya ni Pangulong Duterte na wag iboto, hindi namin binoboto. Hindi po makakatulong sa Pilipinas yung ginagawa nila kay Duterte. Okay lang sana kung napapatino nyo ang Pilipinas. Kusa nang mabubura si Duterte. Baka si Duterte mismo magpahinga na lang. Wala namang pagtino Lahat ng tao nagsasabi balik na yung droga. Nababalitaan na natin, nariyan na naman yung mga, wala na po yan dati. Yung mga sinisilid ng mga kung ano. Natagpo ang bangkay, nakasilid sa lalagyan na yelo. May takot kasi kriminal noon. Di ba? Takot po yung kriminal noon. Pinapanood ko nga yung mga memes dati ng mga addictionist. Yung nagsasabing may compilation na lang sila Batosay. Di ba? Ang takot nila, yung isa, di ba? Pag nakainom talaga ako, tsaka nakadroga ako, ganun magsalita. Pag nakadroga talaga ako, talagang tamang manyak ako. Yun yung sinasabi niya, di ba? Buti na lang, hindi pa nakaupo si Duterte. Yan yung president-elect pa lang si Duterte. Kundi, goodbye na. Yun po yung nagmarka sa mga kriminal Hindi kami uubra rito sa gobyerno na to. Nung panahon ni Duterte. May ugnayan po yun. Bakit wala tayong gano'n nababalitaan nung panahon ni Duterte na karumal-dumal na krimen? Kasi yung mga kriminal, takot gumawa ng krimen. May usapang addict lang yun. Sinasabi niya sa interview, hindi pa nakaupo si Duterte. Buti nga, hindi pa nakaupo si Duterte, kundi goodbye na ako. Panoorin yung mga memes na yun. Tumino talaga yung Pilipinas nung panahon ni Duterte. Hinangaan din tayo ng buong mundo. Thank you very much kay Susako Rukawa sa pagbibigay ng $500 na pangkape. Nakakamiss, no? Nakakamiss yung matinong Pangulo. Nakakamiss yung matinong gobyerno. Nakakamiss yung kinatatakutan ng kriminal yung pamahalaan. Nakakamiss yung may direksyon. Yung hindi ba nakakamiss yung naipapaliwanag sa iyo yung mga nagaganap. May spokesperson na, meron pang talk to the people. Nakakamiss yung isang matinong gobyerno na pinamumunuan ng competent at kasama niya yung mga napakahuhusay na mga sekretary. Alam niyo po, eto last na lang kung bakit gano'n na lang yung natatandaan niyo yung unang naranasan natin malawakan ng brownout? Kaya gano'n ang panawagan ng mga senador, heads must roll. Nasanay tayo kay Duterte na hindi uubra yung mga ganyan.
Pagkatapos po ng malawakang brownout, sinundan pa ng mga namatayan ng mga, ano yun, radar. Walang makalapag na eroplano sa Pilipinas. Tapos hindi po nalutas lahat. Dehin bokeke lang. Lilipas din yan. Makakalimutan din. Yung galit natin lahat sa Chocolate Hills. Dehin bokeke, lilipas din yan. Makakalimutan din ng mga sutil na Pilipino. Basta libangin lang natin sila na si Duterte, ipapakulong natin. Si Duterte, iimbestigahan natin. Si Duterte ang may kasalanan ng lahat ng nagaganap. Problema ngayon 2024, isinisisi sa presidente ng 2016 to 2022.